It's the biggest concert of Christian artists in years. With over 100 singers, dancers, musicians, and theater actors. Get ready to sing and praise like never before. In Beyond Measure, CBN Asia's 30th anniversary celebration. Join us on September 24, 5 p.m. at Smart Araneta Coliseum. Get your tickets now before it runs out. Ngayong gabi, Kahapon napanood natin kung paano nasira ang kamusmusan ni Joey matapos siyang pinagsamantalahan. nagumon sa pornografiya Nagnakaw, at nalulong sa iba't ibang bisyo. magbabagong buhay na kaya si Joey sa paglipat nito sa Rizal? O tuluyan siyang mapariwara? Sabay-sabay nating alamin sa pagpapatuloy ng kwento ni Joey Miralo. Dito lang sa The 700 Club Asia. Susunod na. Mula Bicol, pinapunta si Joey ng kanyang ama sa Rizal sa pag-asang magbabago siya. Sa tulong ng kanyang kapatid, nakadalo si Joey sa isang Kristiyanong gawain sa unang pagkakataon. Dito na siya nakarinig ng salita ng Diyos at tinanggap si Kristo. At ang aking panganay na ate ang kauna-unahang naging lingkod ng Diyos. Siyang kauna-unahang nakakilala sa Panginoon. Kasi lahat ng kapatid ko, gusto ko maging Christian. Talagang pinagpipray ko sila nung nakilala ko ang Lord. Una, okay lang. Sa una, wala namang effect. Pero paunti-unti na nakikilala ko ang Diyos sa murang edad. Subalit sa halip na ipamuhay ang bagong natagpuang pananampalataya, nagpatuloy si Joey sa makasalanang gawi. Dahilan po sa barkada, yung tinatawag natin yung peer pressure. Sapagkat kung may mga nag-aaral ka, may mga barkada ka na hindi naman maka-Diyos. Kaya yung pagsisimba mo hindi seryoso at nadadala ka dun sa mga ginagawa din ng mga barkada. Kaya naman hindi ko talaga siya binigyan ng atensyon yung paglilingkod. Oh Joey, bakit parang hindi ka masaya? Hindi mo ba na-enjoy? Ano problema? May problema kasi sa allowance ko. Pati sa pag-aaral ko. Project. Pati sa pagkain, hirap. Gusto mo na ng racket? Ano racket? Humatag ka sa bukla. Magkakapera ka na, masasarapan ka pa. Ang akin lang, di mo na kailangan tiisin ng gutom. Kung may paraan naman. Sige, mag-iisipan ko. Pikit matang kinapitan ni Joey ang pakikipagrelasyon sa kapwa lalaki para magkapera. Ang isang beses na tagpo na ulit ng maraming beses. Hindi na ako naninibago kasi ilang beses naman na akong namolestya ng bading. Ilang beses na rin naman akong ginamit, pinagsamantalaan. So parang para sa akin, normal lang. Ang mahalaga lang naman kumita. Bagamat nasa poder ng kanyang kapatid, ang lahat ng mga ito ay nagawa ni Joey ng palihim. Laman ng simbahan tuwing linggo, banal sa mata ng tao, pero sa barkada at kalokohan, ang oras niya ay buong-buo. Taga-attend lang, taga-simba lang. Yun lang ang papel ko sa buhay. Minsan di rin ako nagsisimba dahil sobrang busy sa mga kaibigan. So talagang walang ganong kaseryosohan sa paglilingkod sa Diyos. Hanggang isang pangyayari ang pumukaw kay Joey. Normally sa Rizal kapag baha ay pinapakawalan nila yung tubig sa dam. So parang makikita mo yung falls na, di ba, bumabagsak. So fascinating ako doon na parang ang ganda naman. So maganda siguro maligo sa ilalim kasi binabagsakan ka ng tubig. Hindi ko alam na kapag napasok ka pala doon sa binabagsakan ng tubig na yon ay para pala yung washing machine, iniikot-ikot ka lang. At kahit anong pilit mong paglangoy para makawala, hindi ka makawala kasi yung current, pinapaikot-ikot ka lang. So, marami na akong nainom na tubig. Sinabi ko na sa isip ko, Jesus, tulungan mo ako. The moment na sinabi ko yun sa isip ko, dahil wala naman akong alam na paraan, kasi hinang-hinana ako, bigla akong binulwak ng tubig out of nowhere. At dahil doon, nakalangoy ako sa pangpang.
Sa pagkakaligtas ng Panginoon kay Joey, isang pangako ang kanyang binitiwan. Iyak ako ng iyak, luhod ako. Sabi ko, Lord, ibibigay ko ng buhay ko sa iyo. Kasi noong mga panahon na yun, sobrang wala akong oras sa Kanya. Sobrang nasa mundo ako. Para simulan ang bagong buhay at maisakatuparan ang pangako sa Diyos, nakipaghiwalay si Joey sa karelasyong lalaki. Nagpasalamat ako sa lahat ng tulong niya, pero sinabi ko, nagbigay na ako ng buhay sa Diyos at mula ngayon pinuputol ko na yung relasyon namin at nirespeto niya naman. Tuluyan na kayang talikuran ni Joey ang makasalanang pamumuhay? Wow. You know, many times, Joyce, no, even if we hear the Word of God, we refuse to let go of our old life. Para bang alam mo na yung katotohanan, pero sige pa, parang you just wanna enjoy. Lord, bata pa ako, let me enjoy this sin, Yes, this besetting sin. We cling to what's behind. Yeah. No, yung pag Until- titingin pa tayo, Oo. you know, I want to be back in my old life. Until may wake-up call si Lord, until may sundot si Lord that we can't forget. At nangyari yun kay Joey, sinundot talaga siya ni Lord. So ang tanong ko po sa inyo, relate ba kayo sa kwento ni Joey? Pagod na pagod ka na ba sa buhay? Gusto mong magbago pero di mo alam kung paano? Well, kapatid, lumapit ka, tumawag kay God. Sabi nga sa Romans 10:13, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Amen to that. And God can transform your situation. He can transform your life. All you need to do is to surrender everything to Him. Why wait, kapatid, na magkaroon ka ng emergency, magkaroon ka ng kalabiting ka ni Lord? Why wait for that moment? When right this very moment, now, you can decide and choose Jesus. All you need to do is invite Him into your life. Just say, Jesus, alam na alam ko that you love me so much. Because, Lord, you don't stop pursuing me. You're always in my thoughts. You always talk and speak gently to my spirit, reminding me na mali yan, reminding me that there's a better way. So, Lord, right now, I humble myself and I ask your forgiveness. Lord, thank you that you went to the cross, you died, you shed your lifeblood to wash all my sins away. So this moment, Lord, I receive that in my life. Everything you did for me, I received that and I'm so grateful. As I invite you now, Jesus, to be my Lord and to be my Savior. Thank you for giving me this precious gift. I pray this prayer from my heart in the name of Jesus. Amen and amen. Taos-puso ka bang sumabay sa aming dasal at tinanggap si Jesus bilang Diyos at sariling tagapagligtas ng iyong buhay? If yes, ikaw ay bago ng nilalang. Kasama mo ang Panginoon sa iyong bagong panimula. And good news, ang pangalan mo ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Balitaan mo naman kami, kapatid, sa iyong importanteng ginawa. Please chat Yes, I Prayed, your name and location sa Facebook Messenger ng The 700 Club Asia or mag-text sa 0917-126-1442. Again, that's 0917-126-1442. And because you said yes to Jesus, the heavenlies are rejoicing with you. Excited kami sa iyong pagbabago, kapatid. Kaya chat or text us now. Sa ating pagbabalik, ano kaya ang naging buhay ni Joey sa piling ng kanyang kinakasamang bakla? At paano siya nakaligtas sa kanyang near-death experience? Alamin natin yan mula mismo kay Joey sa pagbabalik ng The 700 Club Asia. Diyan lamang kayo. Para kay Yahweh.
Welcome back to the 700 Club Asia. So kanina napanood natin yung kwento ni Joey kung paano siya pumatol sa isang bakla para lamang magkapera. Ano kaya ang nararamdaman niya sa mga panahong yon? Para sagutin yan, narito muli si Joey Miralo. Welcome to the show, Joey. Welcome po. Thank you again. Welcome again. So, Joey, ano yung nasa isip mo noon kung bakit pumatol ka sa bakla? Ang katotohanan po niyan ay gusto ko lang mag-survive without any emotional attach or emotion attached. Ang gusto ko lang ay maipagpatuloy yung pag-aaral ko sapagkat yung mga kaibigan ko, yun ang ginagawa nila. So, talagang to earn lang. To earn. Oh, kasi alam mo sa isip mo, mali itong relasyon. Kung sa chicks, okay, di ba? Pero, di ba, alam, at least you knew that as a man, no? So yung purpose mo was for schooling. So ibig sabihin seryoso ka pala nun sa pag-aaral mo? Opo, dahil ang alam ko nun, ako po ay graduating ng high school. So, pero dahil wala naman nagpapaaral sa akin, so yun ang ginagawa ko para mabuhay, para makapagpatuloy And yung then, pag-aaral. since nakita mo nga dun sa mga kaibigan mo, might as well. Totoo po yan kasi kami ay lumalabas ng mga magbabarkada para maghanap ng mga pwedeng pagkapirahan. So, pero isa lang yung naging karelasyon mo? Isa lang po ang karelasyon ko nung bata. Isa lang. So ngayon, just question lang, Peter, no? Nagkaroon ka ba ng pagmamahal doon sa naging karelasyon mo? Or was it really, were you able to, how long did the relation last? And were you able to not feel anything? Actually, mga short-lived lang naman yung mga relasyon na yon. Pero ang dahilan lang talaga ay walang iba kundi monetary benefit. So, at that time, ano ang naging buhay mo kasama ang bakla? Yung baklang kinakasama mo? Okay lang, medyo okay kasi supplied ka eh. Provided ka, parang pakiramdam mo, importante ka. Ganun naman talaga ang ibinibigay sa'yo ng mga na yun sapagkat may benepisyo rin silang napapakinabangan sa'yo. Pero di pwedeng alam kung mali. Dahil hindi naman yun ang disenyo ng Diyos. So, pero kailangan mag-survive eh. Kailangan mag-aral, kailangan kumain. Yeah, parang forced to good. So, ano ang nagtulak sa'yo para hiwalayan siya? Ang naniniwala ko na yung conviction ng Diyos na mali ang ginagawa ko sapagkat ako naman talaga ay nakakilala na nung panahon na yun, ng kabataan ko. So Joey, dito sa experience mo, ano ang masasabi mong mahalagang natutunan mo? Ang karanasan ko niyan ay nagtuturo sa akin na yung pagmamahal, makukuha mo lang talaga sa Diyos. Yung totoong pagmamahal. Kasi ang tao, pwedeng mag-offer ng pagmamahal pero may strings attached. Pero ang Diyos, wala. Na kapag ang Diyos ang nag-offer ng pagmamahal, hindi para sa disadvantage mo, kundi para sa advantage mo. It is always to your advantage. Well, so napanood natin sa kwento ni Joey na naging magulo ang kanyang buhay dahil sa iba't ibang pang-aabuso at childhood trauma na naranasan niya. Kaya naman malaki ang papel ng magulang sa paghubog ng kanilang anak. Tama. Kaya para sa mga magulang, pakinggan natin ang may papayo ni Jocelyn Laverinto, isang psychologist at Christian counselor. Ang magulang ang siyang inatasan ng Panginoon na ito ay turuan ng tama at mali. So, kapag ang bata hindi naibigay yung need na yan, kasi basic need ng bata yan na meron ding katuruan na ituturo ng magulang, kumbaga siya yung gobyerno sa loob ng bahay or siya yung nagko-control sa bata na mali yan, tama yan. So, para ang bata mamulat siya, ma-define niya what is evil and what is good. Isa sa mga negative impact ng bata na hindi nabigyan ng gabay ng magulang, isa sa kanilang interpretation, yung mali, ginagawang tama. Yung hindi katanggap-tanggap sa lipunan at sa salita ng Diyos, sa katotohanan, yung kasinungalingan ay nagiging totoo. So yun ang tinatawag naming dysfunctional thinking or dysfunctional behaving. Kasi nga,
Wala nabaliktad ang mundo, nabaliktad ang truth, nabaliktad yung salita ng Bible kasi bata eh. So, ang bata talaga ginagabayan ng ano yung appropriate, hindi appropriate, ano yung sin, ano yung righteous. So, pwede niyang babaliktarin yan kasi walang kaalam-alam, walang kamuang-muang. Yun ang gusto kong sabihin sa magulang, maging mapanuri, maging aware, at maging mindful na ang childhood trauma and abuse exist, Inevitable siya. Nangyayari dahil vulnerable ang bata walang alam. So, aware sila dyan. Huwag silang maging denial na, mabait akong magulang, maayos akong magulang, hindi nangyayari ang child trauma and abuse. Hindi yun totoo. Despite, kasi pwede ang bata ma-abuse sa school, sa kanyang playmates, even sa loob ng bahay, katulong. Sometimes the boy and the katulong, pwedeng driver, yan, nandyan yung danger. Even sa sariling lolo, lola, or even sa parent. Pangalawa, dahil alam nila na huwag maging denial, so from time to time, mayroong maglaro sa mga bata. Kasi ang language ng bata is play. Laruin ang bata, habang naglalaro ang bata, nagdo-drawing, o obserbahan. Tapos, sasabihin, anong nararamdaman mo? Yun. Tatanungin ang bata, saang part ng katawan mo masakit? Saan ang part ng katawan mo nakakaramdam ng hindi maganda? Ang bata ituturo. Dito, dito, dito. Ganon. So, wag ka agad paluin ang bata. Kasi, kung sila ay victim sila ng childhood trauma and abuse, huwag paluin. Kasi the more nila pinapalo ito, ang bata hindi magsasalita. Ang ipadama sa bata, instead na takutin, instead na iparating sa bata kasalanan nila, sila ay biktima ng childhood trauma and abuse. Wow, so based doon sa mga sinabi ni Miss Jocelyn, childhood trauma has a big effect on us as we grow older. Joey, meron ka bang experience with trauma when you were growing up? Opo. Totoo po niyan ay naranasan ko na paluin mula ulo hanggang talampakan ng tatay ko habang ako'y hubot-hubad. Edad ako noon ng mga 4 years old. Hindi na siguro pamamalo yun. Parang binugbog ka na. Kung wala ho yung aking tiya nung panahon na yun, malamang napatay na po ako. Bakit siya nagalit ng ganong kagrabe? Dahil yung stepbrother ko, yung kanyang bola, nabutas ko. Dahil doon lang, Yun lang. nabugbog po Kasi kayo mas from head to toe. Kasi mas mahal niya yung stepbrother ko sa anak niya yun sa pangalawang asawa niya. So naka-experience ka din ng sinasabing favoritism at hindi ikaw yung favorite. Opo, dahil nga po ako yung bunso sa unang asawa. So yung asawa niya na pangalawa, may mga anak siya doon na bago. Kaya yung attention wala na talaga sa akin. Naranasan ko rin na habang natutulog ako, batang-bata, bubusan ako ng tubig na mainit sa muka. Goodness. Ni minsan sa buhay ko, hindi ako nayakap ng tatay ko. Wala siyang affirmation, from a father to a son. So, kanina, Joy, meron kang binanggit na na-convict ka ni Lord, no? When we were talking about yung relationship mo dun sa bakla. So, paki-elaborate, paano nangyari yung conviction na yun? Minsan, tagbaha sa amin, yung kanilang dam doon ay inalisan nilang isang barrier para lahat hindi bumaha. Nakita ko parang falls. So, ang ginawa ko, kasama yung kaibigan ko, nag-swimming ako at pinuntahan ko talaga yung falls. Knowing na mag-i-enjoy ako kasi parang babagsak yung tubig sa akin. Without me knowing it na pag nandun ka pala sa ilalim, para kang nasa loob ng washing machine na iniikot-ikot lang. So nung nandun ako, wala na akong magawa, lalangoy akong ganyan, tapos iniikot-ikot ako. Oh, grabe. Iniikot-ikot ako. So, parang natrap ka dun sa current. Opo, ang dami ko nang nainom na tubig. And then I remember one word, yung mga naririnig ko sa church. Sabi doon, totoo si Jesus. Sabi ko, Lord, kung totoo ka, Jesus, sa isip ko dahil di naman ako pwede mag-pray sa bibig. Lord, Jesus, kung totoo ka, iligtas mo naman ako. And then all of a sudden, bigla akong niluwa ng tubig. Ha?
Wow. So in that moment, do you believe that you experienced a miracle from the Lord? Yes. Ang totoo po nyo, nung nakalangoy ako sa Pampang, dumiretso ako sa CR namin, lumuhod ako, nag-iiyak ako. Sabi ko, Lord, patawarin mo ako. Binibigay ko uli ang buhay ko sa'yo. Siguro ang edad ko no't mga 16 years old. But I'm really curious because you mentioned na you had already received Jesus before the drowning incident. Kailan nangyari yon? Kahit nung panahon na yun, nagsisimba ako, pero hindi ako seryoso. I understand. So parang tinanggap mo si Lord nang because everyone else did it, you did it also. Totoo po yan. But you didn't take it seriously. So yung nangyari sa waterfall is like your wake-up call. Yung waterfall naging wake-up call. Totoo po yan. Para bang God has given me another chance. So ano ang pakiramdam na yung, nakaligtas at nabuhay ka pa sa pangyayaring yon? God has given me another chance to serve Him. Maitama ang mga mali ko, yung mga pagkakamali ko. And naalala ko, nung halos nung linggo na yon, bumalik ako doon sa dati kong karelasyon that time na bakla. At sinabi ko, makikipaghiwalay na ako. Kasi bumabalik na ako sa Diyos. Wow. So ano ang mahalagang aral ang natutunan mo doon sa lahat ng ito? Pagka tumawag ka ng buong puso sa Diyos, ay sasagot siya. Ililigtas ka. Isa rin, kapag hindi ka seryoso sa Diyos, hindi mo siya mararanasan. Pwedeng hanggang bibig lang, pero walang pagbabago. Pero nung naranasan ko siya, yun yung nagdala sa akin para iwanan ko yung mga maling gawain at magbalik loob ako sa Kanya at magsimula maglingkod. Powerful. Yes. Joey, thank you for sharing your story. I'm sure marami sa ating mga kababayan ang natuto sa kwento mo. And Joey, I'd really like to pray right now for you and for all you parents, pati yung mga children na nanonood, kung may mga kabataan na nanonood ngayon. I just want to pray for protection over our children. Lord Jesus, we just lift up to you all our children and all of the people that look up to us as parents. Lord, I just pray that you protect them, Lord, from evildoers, from people who will take away their innocence, katulad ng nangyari kay Joey. And I pray, Lord, for those young ones na nakuha na yung innocence nila, Lord God, I just pray that you fill their lives with your presence, that you return to them the childhood that they lost, that you will bless them all the days of their lives, Lord, and you will completely heal them, Lord, from the childhood trauma. I pray for relationships of parents and children, Lord, to be healed. Just by people hearing this prayer, magkakaroon na ng katulad ng revelation kay Joey na you are the answer to all our problems. You are the one who heals our relationship. So I just pray, Lord, for your protection upon all our children, Lord. Protect them in the name of Jesus. Amen and amen. Amen and amen. Thank you, Lord. Samantala, kung meron kayong katanungan o kabigatan sa buhay, pwede kayong sumangguni sa aming mga trained prayer counselors. Narito sila para ipagdasal at alalayan kayo. Tumawag lang kayo sa 8737-0700. Pwede rin silang makachat sa Facebook Messenger ng The 700 Club Asia. Join Gary V, Dulce, Sam Concepcion, and many more surprise guests in Beyond Measure, CBN Asia's 30th anniversary concert on September 24th at Smart Araneta Coliseum. Scan the QR code to go to the ticket order form, fill out the form, and submit. Proceed with the donation process at the CBN Asia giving page. Type the donation value of your tickets.
Don't forget to include Beyond Measure in the donation notes field and expect to receive an email and SMS confirmation from CBN Asia. See you at the concert, and together, let's celebrate God's faithfulness beyond measure. Kalahating taon na ang lumipas. Ang mga imposible ay naging posible dahil sa inyong tulong. Nakapaghatid tayo ng serbisyong medikal sa Zambales, Laguna, Cavite, Bulacan, Albay, Ilocos Norte at Negros Occidental. Nakapamahagi ng pangrehabilitasyon sa mga nasalanta ng bagyo sa Quezon. Nakapagbigay ng supplies at training pangkabuhayan sa mga mananahi sa Marawi dahil sa inyong walang humpay na suporta sa Operation Blessing. Maraming salamat. Samahan niyo kami sa mga susunod pang misyon. To donate, visit operationblessing.ph. Kamakailan lang ay nag-conduct ng medical brigade sa Opol, Misamis Oriental ang ating humanitarian arm, Operation Blessing. At doon ay nakilala ng grupo si Tatay Ernesto. In 2015, he first noticed a small lump growing near his left elbow, and it gradually increased in size. And sometimes it was painful, preventing him from working on his farm. Concerned, he decided to consult the nearest health facility in Opol. He felt desperate when the doctor who examined the lump referred him to the provincial hospital. Pero malayo sa kanila ang ospital, kaya umuwi siya malungkot at nawalan ng pag-asa na magagamot pa ang kanyang sakit. But thank God when he heard that Operation Blessing would visit their barangay to conduct a medical brigade, he felt immense happiness, believing that there might be hope for the removal of his lump. Matapos siyang suriin ng doktor, agad naman siyang naoperahan at binigyan pa ng gamot. Kaya masayang umuwi si Tatay Ernesto. At sa wakas, muli siyang makapagtrabaho na walang alalahanin pa para sa kanyang kalusugan. Isa lamang si Tatay Ernesto sa ating sama-samang natulungan sa Misamis Oriental. Marami sa ating mga kababayan ang libreng nagpa-check up at nabigyan ng gamot. At ang lahat ng ito ay naging posible dahil sa ating masisipag at magigiting na volunteers at sa inyo, our faithful CBN Asia partners. Part of your giving to CBN Asia goes to our humanitarian arm, Operation Blessing. Kaya be part of this mighty work of God. Be a CBN Asia partner now. Call 8737-0700 or scan our QR code to donate. God bless your generosity. Kapatid, sa buhay, minsan madali tayong mahatak ng barkada sa maling landas. Pero huwag tayong magpadaig sa masama. Tandaan natin ang sinabi sa Romans 12 verse 2. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Amen and amen. Samantala, sundan ang karugtong ng kwento ni Joey Miralo. Ano kaya ang gagawin ni Joey para tuluyan siyang magbago? May panibagong pag-ibig kayang naghihintay kay Joey? Abangan yan bukas. At dito nagtatapos ang ating maikling kwentuhan. Stories of hope, faith, and love. Help us produce more inspiring shows like this. Be a CBN Asia partner now. Just scan the QR code and call the number on your screen. God bless you more and more. Bye! Habang ako'y nagpapastor, ako ay nag-i-engage sa mga cybersex. Pakiramdam ko kahit nasa loob ako ng simbahan, ay hindi ako totoo. Kasi nga may ginagawa akong kasalanan sa likod ng aking paglilingkod. Sabi ko hindi totoo ang Bible, pa-Bible pa siya. Ang buhay naman namin ay sira. Ang mahirap sa isang kasalanan na inaalagaan, isang araw sasakmalin ka ng buong buo.